Ikaw ba yung pinipilit mo yung anak mo na mag-share ng toys nila sa ibang mga bata? O baka naman ikaw yung tipong dead ma lang kahit sabihin pang madamot ang anak mo para lang rumespeto sa boundaries niya? Bakit nga ba ipapamigay mo ang pag-aari ng anak mo para lang magmukhang mabait ka sa paningin ng ibang tao? Mabuting magulang nga po ba guys ang hindi nagpapashare ng toys sa anak nila kung ayaw talaga ng anak nila? Panoorin maganduloy itong video ito. New day guys, no, new parenting topic na naman po tayo. Welcome nga po pala guys sa day 31 ng serye natin. Kaya nga po guys, ang pinag-usapan natin dahil sa dami ng mga nag-PM sa atin na sobrang nakaka-relate, itutuloy po natin ang serye natin ito hanggang 90 days. Pasok na tayo guys ngayon sa level 2 kung saan ang focus natin ay ang pakikihalubilo nila sa ibang tao. Pag-usapan naman natin guys yung forced sharing na tinatawag. Alam niyo ba guys na para sa isang 3 to 4 years old, ang mga laruan nila ay hindi lang bagay. Yan po ay extension ng sarili nila. Pag pinilit mo silang ibigay yun sa ibang bata nang hindi sila handa, ang nararamdaman nila ay parang kinuha mo ang isang parte ng katawan nila. Hindi sila madamat guys ha, sinusubukan lang talaga nilang intindihin ang konsepto ng ownership at security. Kung hindi natin sila bibigyan ng consent sa sarili nilang gamit, paano nila matututunang rumespeto sa gamit ng iba paglaki nila? Kaya para sa akin guys, no, mas mahalagang turuan nating magsabi ng no kaysa sa laging pilitin na magsabi ng yes para lang sa image natin. Mapapaisip na lang talaga. Nakanyari, isang taon mo nang hindi hinahawakan tong robot na to pero bakit nung hinahawakan na ng kalaro mo, parang galit na galit ka, parang gusto mo nang manakit. Ito guys, ang mga tips natin, paano i-handle ang bagay po na yan. Una, don't force, introduce turn taking. Imbis guys na ibigay mo sa kanya, sabihin mo, kapag tapos ka na nak, yung kaibigan mo naman ha, binibigyan mo siya ng control kung kailan niya bibitawan yung toy na yun. Pangalawa guys, no, special toy rule. Bago po ang playdate, itago ang mga super favorite ng anak mo. Iwan lang yung mga toy sa labas na mga okay lang ipahiram para walang tension. Pangatlo guys, no, model sharing. Ipakita mo sa kanya na nagpapasalin-salin din kayo ng gamit ni mami at daddy sa bahay nyo nang may paalam. Daddy pwedeng pahiram ng pen. Sa ganyang paraan po guys, makikita niya ng pag-share pansamantala lang at babalik din sa kanya ang gamit. Kaya guys, no, ang pagiging possessive ay normal na bahagi ng paglaki ng bata. Ang tungkulin po natin ay protektahan ang sense of security habang dahan-dahang itinuturo ang kagandahan ng pakikipagkapwa-tao. Hindi po kabawasan sa pagiging magulang pagkakaroon ng anak na ayaw mag-share. So ito po ang senyales na pinapakilala mo silang may boundaries naman talaga. Abangan nyo bukas guys ang day 230 natin dahil pag-uusapan naman po natin ang social butterfly with no manners. Yung tipong gusto makipagkaibigan ng anak mo sa iba pero ang entry niya ay pang WWE. Nanunulak at nangahablot na agad. Kita-kits po tayo bukas. Kaya saan team po kayo? Team Force? Share para hindi mapahiya sa playground? Or team My Toy My Rules na nire-respeto ang no ng anak mo? Mag-debate po tayo sa comment section guys. No? At huwag po natin kalimutan i-check ang Jin and Jan Kidswear na mga pambatang damit na elegante. Pang-mall quality guys pero presyo yan pang baklaran lamang. Meron na po yan more or less 30k products sold at makakapamili po kayo depende sa paggagamitan ng anak natin. Marami na po nakabili niyan guys at marami po mga satisfied customers kaya meron po tayong 4.6 to 4.9 overall store rating. I-check mo na yung item natin na yan at makakapamili ka sigurado.